Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Nakapag-subscribe na ba kayo? Kung hindi pa, ano bang hinihintay ninyo? Mag-subscribe na. Ngayong araw sa Papa Dudut Stories. Kung mahal mo ang isang tao, subukan mo siyang ipaglaban ng ilang ulit. Huwag mong sukuan hanggat hindi ka napapagod. Pero sa oras na pakiramdam mo, nasasayang na lang ang panahon mo sa kanya, simulan mo nang piliin at mahalin naman ang sarili mo. Dear Papa Dudut, hello sa inyo Papa Dudut at hi na rin po sa inyong mga tagapakinig ngayong araw. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jonas. 27 years old at laking Maynila. Matagal niyo na po akong listener at nahook kasi ako sa mga storyang inyong binabasa. Nakaka-relate din paminsan-minsan kahit ako yung tipo ng lalaki na hindi fan ng mga ganitong drama online. Pero nahuhook pa rin ako. Kaya magmula nang ma-enjoy ko na tong drama ninyo, naging libangan ko na ang pakikinig dito sa inyong channel. Hanggang isang araw, nakasubscribe na rin ako. Tinanong ako ng isa kong kaibigan na bakit hindi ko raw subukang mag-share ng sarili kong love story. Wala naman daw masamang ibahagi sa iba ang sitwasyon na meron ako sa buhay pag-ibig ko ngayon. Well, naisip ko rin na baka matulungan nyo rin ako Papa Dudut at ng inyong mga tagapakinig. Mukhang kakailanganin ko nga ang payo ninyo. Lalo na kapag narinig ninyo ang storya ko. Nagsimula ang lahat mula nang hindi inaasahang mapalapit ako sa isang babaeng matagal ko nang kakilala. Si Michelle. Ang best friend ng ex-girlfriend kong si Kim, Papa Dudut. Close na talaga kaming dalawa noong girlfriend ko pa si Kim. At para lang mas maintindihan ninyo yung closeness na meron kami at yung trato ko sa kanya hindi talaga normal. Hindi normal para sa tipikal na magkaibigan lang. Mula nang mag-break kami ni Kim, naging madalas na rin kasi ang pag-uusap namin ni Michelle. Madalas na magkasama dahil na rin sa common friends namin. Madalas mag-asaran at magkapikunan. Hanggang sa isang araw ay may isang pangyayari na nagpa-realize sa akin na isang bagay na hindi ko maamin sa sarili ko. Oy Michelle friend, gising na Michelle. Michelle, pagkulbit ni Jane kay Michelle na natutulog pa rin sa loob ng kotse. Ilang oras din kasi kaming bumiyahe bago nakarating sa isang beach sa Zambales. Oh, ano yon? Bakit? Medyo irita na tanong ni Michelle. Friend, nandito na tayo sa beach resort. Gising na girl, tara na. Sagot naman ni Jane na kaagad na nagpamulat ng mga mata ni Michelle. Oh my God, nandito na nga tayo. Bulalas ni Michelle nang makababa siya ng kotse at makita ang paligid. Yes Michelle, pagkatapos ng ilang oras na biyahe natin sa wakas ay nandito na tayo sa pinakamalaking beach resort ni Jonas sa Zambales. Sabi naman ng isa pa naming kaibigan na si Ron. Wow, ang ganda talaga dito. Umahangang sabi ni Michelle. O ano Michelle, eto na yung request mo oh. Gusto mo ng white sand hindi ba? Tapos sobrang linaw ng tubig saka maganda ang view. Kasi sabi mo, magpipicture ka ng bongga. Yung pang post sa mga social media account. Hindi ko na natapos pa ang sinasabi ko dahil sa mahigpit na pagyakap sa akin ni Michelle. Saglit akong napasinghap at pigil ng ngumiti. Ang sarap naman kasi talagang yumakap ni Michelle. Grabe Jonas, thank you talaga. Ang sabi ni Michelle nang kumalas na mula sa pagkakayakap sa akin. Wala yon. Ang sabi ko naman sa iyo akong bahala sa white beach request mo. Saka di ba mahilig ka sa seafoods? Tanong ko. Sobra. Bakit mo natanong? Pagbabalik niya ng tanong sa akin. Guess what? May palengke malapit dito. Diyan lang sa tabi maraming tindang mga sariwang lamang dagat. Nakangiting pagbibida ko. Hala talaga ba? Meron bang tinitindang luto na? Muling tanong niya. Ano ka ba? Meron tayong portable stove dyan. At iba pang mga gamit pang luto. Mas enjoy kapag tayo ang nagluto.
Nakangiting sagot ko pa. OMG, seryoso? Magluluto tayo? Na-excite na bulalas niya. Yap, para mas ma-enjoy natin ang buhay dito sa tabing dagat. Sagot ko naman. Nice one, tol. Iba talaga to si Jonas. Prepared na prepared. Pangaasar ni Ron. Nakahalata na rin kasi siya sa mga banat na ginagawa ko kay Michelle. Jonas, thank you talaga ha. Nakaka-excite naman tong barkada outing natin. Feeling ko sobrang mag-i-enjoy talaga ang lahat. Thanks ulit Jonas ha. Ang galing mo mag-organize. Natutuwa ang sabi ni Michelle na muli akong saglit na niyakap. Siyempre naman. Basta para sa… basta para sa tropa. Para sa ating lahat ang effort kong ito. Medyo nauutal na sagot ko dahil muntik na akong madulas sa gusto kong sabihin. O sige Michelle, halika na at gustong gusto ko nang lumusong sa dagat. Singit pa ni Jane. O sige tara na guys, yaya naman ni Michelle. Mauna na kayo Jane, Michelle. Uy Ron, tulungan mo na muna akong mag-asikaso ng mga ibang gamit. Lalo na yung pang setup ng tent. Utos ko kay Ron na kaagad naman niyang sinunod habang sina Jane at Michelle ay kaagad na pumunta sa may tabing dagat. Hindi ko tuloy mapigilan ang sarili ko na mapangiti habang pinagmamasdan. Wala sa malayo ang magandang mukha ni Michelle. Hoy pare, malayo na sila. Pwede ka nang kiligin dyan. Pigil na pigil ka pa eh. Pangaasar naman ni Ron. Sira ulo, anong kilig ang pinagsasasabi mo dyan? Natatawang singhal ko sa kanya bago kaagad na binawi ang tingin mula kay Michelle. Sus, kunwari ka pa. Halatang halata naman kung paano at kanino ang effort na ginagawa mo para sa tropang sinasabi mo kanina. Pasikat ka pa pero kay Michelle mo lang naman gustong gawin to eh. Pangaasar pa niya. Ang dami mong alam. Ang mabuti pa, tulungan mo na lang akong ibaba itong ibang gamit natin. Pagde-deny ko naman. Ano? Nililigawan mo na ba siya? Nakangising tanong niya. Ha? Anong nililigawan ang sinasabi mo dyan? Napapailing na tanong ko. Okay sige, ibahin ko ang tanong ko ha. In love ka na kay Michelle no? Muling pangaasar niya pero hindi kaagad ako nakasagot. In love ka na sa best friend ng ex-girlfriend mo, tama? Muling tanong ni Ron. Hindi ikaw talaga pare. Kahit kailan napakamalisyoso mo. Wala akong gusto kay Michelle, okay? Lalong hindi ako in love sa kanya. Ganito lang talaga ako sa mga tropang babae. Depensa ko naman. Bakit kay Jane hindi ka naman ganyan? Tinulungan mo pa nga akong bulihin siya hanggang sa mapikon eh. Pero kay Michelle, ang lambing-lambing mo pare. Pangaasar pa niya. Hay nako Ron, pwede ba? Huwag ka nang masyadong maraming tanong. Oo, magaan ang loob ko kay Michelle pero hanggang magkaibigan lang kami. Tapos, pagde-deny ko pa. Papa Dudut, Mr. In Denial ako lagi sa tuwing tatanungin ako ng mga kaibigan namin. Lalo na nga ang mapang-asar na si Ron. Pero sige aaminin ko sa inyo na oo, in love na nga ako that time kay Michelle. Ang sarap niya kasing kasama, ang simple niyang babae, masaya ako kapag napapasaya ko siya. Kaya ayon, tinamaan ako sa matalik na kaibigan ng ex-girlfriend ko. May problema ba tayo doon? Tingin ko'y oo. Lalo na nga kapag nalaman ng ex-girlfriend ko na may something kami ni Michelle. Idagdag mo pa yung ideya na hindi maganda ang naging paghihiwalay namin. Nagloko kasi ako Papa Dudut. Alam kong mali pero nakarma at natuto naman ako. Kaya nung gusto ko nang subukang magmahal ulit, parang medyo pinahirapan ako ng tadhana. Madalas ako mag-overthink kung paano kapag gusto rin ako ni Michelle. Paano kung in love din siya sa akin? Halata rin naman kasi sa mga pinapakita niya sa akin. Hindi niya lang din siguro maamin. Pero syempre Papa Dudut, delikado pa rin mag-assume. Ito kasing si Michelle mukhang
affected pa rin sa previous relationship niya. Niloko rin kasi siya ng ex-boyfriend niya. Kaya hindi ko tuloy alam kung broken lang ba siya, kaya din siya game sa kung ano man ang meron sa amin. O talagang may nararamdaman na rin siya para sa akin. Pagkatapos ng pag-outing naming apat sa beach, nasundan pa ang mga oras na magkasama kami ni Michelle. Kaya naman naramdaman ko na mas nagiging close pa kami. Lalo na kung dalawa na lang kaming lumalabas. Masaya naman kasama ang buong barkada pero mas masaya kapag kaming dalawa lang ni Michelle ang magkasama. O anong meron, bakit pangiti-ngiti ka dyan? Nagtatakang tanong ko habang pinagmamasdaan si Michelle na nakatitig sa akin. Nakatambay kami noon sa isang coffee shop na paborito kong puntahan. Wala lang. Nagtataka lang ako sa'yo. Kasi di ba pag weekend usually sa resto bar tayo nakatambay? Eh ngayon nasa coffee shop tayo. Nakangiti pa rin sagot niya. Akala ko naman kung ano yung pinagtataka mo dyan. Napapailing na sabi ko. Nagtataka lang din kasi ako sa trip mo ngayon eh. Malayata na nagsawa ka na sa alak at kape naman ang trip mo ngayon. Wika niya. Wala lang. Gusto ko lang magkape. Magkape habang kakwentuhan ka. Sagot ko naman. So gusto mo ng kwentuhan na walang halong espiritu ng alak, tama? Nakangiti pang tanong niya. Sobrang ganda talaga niya sa paningin ko kapag ngumingiti siya ng ganon. Yap, espiritu ng kape lang, sapat na. Para gising na gising at hindi lasing na lasing. Matinong usapan lang, hindi ba mas enjoy yun? Sagot ko naman. Bakit? Hindi ba matino ang mga usapan natin kapag lasing? Kunot ang noong tanong ni Michelle. Oo, lalo na kapag ikaw ang nalalasing, natatawang sagot ko. At bakit ako? Muling tanong niya. Siyempre, ikaw lang naman tong literal na magulo kapag tinamaan na ng alak eh. Yung tipong paiba-iba yung sinasabi kada inuman. Halimbawa na lang nung nakaraang nag-inom tayo sa birthday party ni Ron. Nalasing ka nun tapos nagwala ka pa sa galit kasi tumawag yung ex mo. Inaway ko pa yun, di ba? Natatawa ang sagot ko. Oo, tama na, tama na. Huwag mo nang banggitin yan. Ayaw ko nang marinig yung tungkol sa ex kong si Raulo. Saway niya pero nagpatuloy ako sa pagsasalita. Tapos nitong nakarang linggo lang, nag-inom ulit tayo. Nalasing ka na naman, pero nag-iyak ka na naman. Binabawi mo na ang lahat ng masasamang sinasabi mo tungkol sa ex mo at paulit-ulit na sinasabing mahal mo siya. Dagdag ko pa. Shh! Tama na nga sabi eh. Ano, ayaw pa awat? Sabi ng tama na, hindi ba? Medyo napipikon na muling saway niya. Eh bakit napipikon ka na ba? Pangaasar ko sa kanya. Hindi bakit naman ako mapipikon? Wala naman akong pake sa manloloko na yon. Tanggi ka agad niya. Talaga? Wala nang pake? Hindi ka na affected? Pangaasar ko pa. Hindi na syempre. Lasing lang ako that time kaya marami akong nasabi na walang kwentang bagay. Sagot niya. So ngayon hindi ka lasing, tatanungin kita. May feelings ka pa ba? Mahal mo pa ba? Natatawa ang tanong ko kahit ang totoo ay seryoso ako na gusto kong malaman ang sagot niya. Hindi na. Okay? Move on na ako eh. As in okay na ako. Kahit magmakaawa pa sa akin, yung Arvic na yon, hindi ko na siya babalikan pa. No na talaga. Madiin na sagot niya. Okay, sabi mo eh. Pagkipit balikat ko naman. Teka. Bakit ba kasi natin pinag-uusapan yung ex ko? Ikaw nga ayaw mong binabanggit ko sa'yo si Kim, hindi ba? Bigla ang ganti niya. Okay, ganito. Ayaw ko nang nababanggit si Kim kasi tapos na yung sa amin. As in tapos na. Siguradong sigurado na ako nakapag-move on na ako sa kanya. Ikaw, kada malalasing ka, iba-iba yung sinasabi mo tungkol sa ex mong si Arvic. Minsan minumura mo tapos bigla mo na lang iiyakan. Ang gulo-gulo mo, Michelle. Napapailing na sabi ko.
Grabe ka sa akin ha. Pasinghal naman na sagot niya sa akin. O bakit? Totoo naman na hindi mo nga alam sa sarili mo kung nakapag-move on ka na talaga sa ex mo eh. Kaya sigurado ako na nalilito ka pa rin hanggang ngayon. Kahit na hindi mo sabihin, nararamdaman kong may feelings ka pa sa ex mo. Giit ko pa. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Basta ako okay na ako. Ayoko nang pag-usapan yung past. Kaya nga past na eh. O ikaw rin ha. Pag past na, past na. Hindi na pinag-uusapan. Hindi na binabalikan. Wika naman niya. Marami pa kaming napag-usapan noon ni Michelle, Papa Dudut. At hindi lang umikot sa kwento ng mga naging ex namin. Napagkwentuhan namin ang kanya-kanya naming trip sa buhay. Kinainis ang mga tao, nakakahiyang pangyayari, o kung ano-ano pa. Hanggang sa hindi na namin namalayan na inabot na pala kami ng malalim na gabi sa coffee shop na yon. Ayaw pa sana niyang umuwi pero sinabi ko na baka abutan kami ng traffic. Kaya ang tinuloy na lang namin sa kotse ko ang masaya naming pagkukwentuhan hanggang sa makauwi na kami ng bahay. Grabe, ang sakit na ng tiyan ko sa kakatawa dahil sa mga kinukwento mo, ang sabi pa ni Michelle. Mukha nga at sa sobrang enjoy mo sa mga kwento ko, hindi mo na namalayang malapit ka na sa bahay ninyo. Natatawang sagot ko habang nagdadrive. Ala, oo nga no, eto na pala yung street namin. Sagot naman niya nang ihinto ko na ang kotse sa tapat ng bahay nila. Nagkape ka lang yan eh, pero para ka nang nalasing. Natatawang sabi ko. Pero hindi ka agad bumaba si Michelle mula sa kotse ko. O bakit parang ayaw mo pang umuwi? Nagtatakang tanong ko. Nag-i-enjoy pa kasi ako eh, sagot naman niya. Nag-i-enjoy sa kwentuhan habang nagbebiyahe? O yung pagka-addict mo sa kape? Natatawang tanong ko. Nag-i-enjoy akong kasama ka, Jonas. Sagot niya na saglit na nagpatameme sa akin. Kasi hindi ko talaga yon inaasahan na marinig mula sa kanya. Oy, kinilig siya. Nagpipigil ng ngiti. Biglang pangaasar sa akin ni Michelle. Alam mo, sige na, buwaba ka na. Puyat lang yan kaya ang lakas ng trip mo. Sige na, good night na. Paalam ko sa kanya. Ikaw talaga, gustong gusto mo na akong pauwiin palagi. Kunwari nagtatampong sabi niya. Gabi na kasi Michelle, sige na, pumasok ka na sa bahay ninyo. Good night na. Muling pagtataboy ko sa kanya kasi hindi ko na nagugustuhan ang pagpapakyut na ginagawa niya sa akin. Pakiramdam ko rin ay mas lumalakas ang tama ko sa kanya. Wait lang. May gusto lang akong gawin bago bumaba. Sabi niya kasunod ang paglapit niya sa mukha ko at saglit na paghalik sa mga labi ko. Para saan yun? Nauutal na tanong ko pero hindi na niya sinagot pa. Good night, Jonas. Kita-kits na lang. Paalam niya bago siya tuluyang bumaba ng kotse. Papadudot sa simpleng nakaw na halik na yon ni Michelle. Parang lalong lumakas ang kumpiyansa ko. Lalo kong naramdaman na gusto niya rin ako at pareho talaga kami ng nararamdaman para sa isa't isa. Hindi ko na siya kinulit pa at tinanong kung para saan yon. Sapat na lahat ng pinaparamdam at pinapakita niya sa akin para masabi kong nagkakaintindihan na kami. Sa paglipas pa ng araw at linggo, doon ko naramdaman na mahal ko na talaga si Michelle, Papa Dudut. Pero ayoko pa rin siyang madaliin at gusto kong siguraduhin na iisa ang patutunguhan ng lahat ng meron sa aming dalawa. Kasi pagkatapos ng gabing yon, mas napadalas na ang pag-uusap at paglabas-labas namin ni Michelle. Mas naging close at clingy kami sa isa't isa. To the point na ginagawa na rin namin yung mga bagay na ginagawa ng official na magkarelasyon. Kaya ina-expect ko talaga na eto na yon. Sigurado na ako sa sarili ko that time na handa na akong sumugal muli sa pag-ibig. Kaya lang Papa Dudut, bakit ganon? Bakit kung kailan malapit na kami sa katotohanan ni Michelle, parang unti-unti namang lumalabo ang lahat.
Bigla na lang kasing nanlamig sa akin si Michelle. O siguro mali ang word ko. Kasi nga wala namang kaming relasyon. Basta bigla ko na lang naramdaman na parang iniiwasan na niya ako. Ewan ko kung bakit kasi wala namang kaming naging pagtatalo na dalawa. Dumating na lang yung araw na hindi na siya masyadong nagte-text, tumatawag hanggang sa hindi na siya nakikipagkita sa akin. Sinubukan ko siyang puntahan sa kanila. Kaya lang palagi lang siyang wala sa bahay nila. O kaya minsan ay tulog daw o masama ang pakiramdam. Kaya ayaw akong kausapin. Hanggang may isang beses na nakita ko sa post niya sa social media na nasa isang bar siya kasama ang ibang kaibigan niya. Hindi na ako nagdalawang isip na puntahan siya doon at hilahin palabas para kausapin. Jonas, ano ba? Bitawan mo ko. Pagpupumiglas niya kasunod ng malakas na pagtulak niya sa akin. Michelle, uuwi na tayo. Tingnan mo nga yung sarili mo. Nakikipag-inuman ka sa kung sinong lalaki tapos ayan, lasing ka na naman. Paninermon ko sa kanya. Ano bang pakialam mo? Saka ano bang akala mo sa akin, bata? Susunduin at talagang halos kalad ka rin muna ako palabas ng resto bar? Galit na wika niya. Ano ba kasing ginagawa mo rito, Michelle? Hindi ba usapan natin na magkikita tayo ngayong gabi? Tapos para akong tangang tawag ng tawag sa'yo. Hindi mo sinasagot. Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ko na natiis na itanong sa kanya. Sino ka ba sa tingin mo? Bakit ang dami mong tanong? Jowa ba kita? Ha? Jowa ba kita? Inis na tanong niya na hindi ko kaagad masagot. Hoy Jonas, hindi kita boyfriend para makialam ka sa buhay ko, okay? Akala mo kung sino ka. Bukod sa ex ka ng best friend ko, hindi naman kita kaano-ano eh. Kaya huwag kang mag-feeling dyan, sabi niya pa sa akin. Naguguluhan na rin talaga ako noon, Papa Dudut. Okay naman kasi kami noong mga nakaraang araw. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang siyang nagbago at nagsungit ng ganon. Michelle, akala ko ba nagkakaintindihan na tayo? Akala ko hindi ko na naituloy pa ang gusto kong sabihin dahil sa bigla niyang pagsasalita. Akala mo ano? Akala mo porke sinasamahan kita sa mga trip mo naghahalikan tayo? May nangyayari sa ating dalawa in love na ako sa'yo? Na pwede mo nang ipilit yung gusto mo para sa ating dalawa? Ang wika niya. Ano bang gusto mong isipin ko? Na wala lang yon? Na walang ibig sabihin lahat ng yon? Ganon ba? Naiinis na tanong ko. Jonas, nag-iisip ka ba? Kapag kinulayan ko yung mga mali siya sa utak mo, parang sinabi mo na rin na baliwalain ko lahat ng pagkakaibigan namin ni Kim. Sagot niya. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala na yung sa amin ni Kim? Wala na. Tapos na kami. Giit ko sa kanya. Kung yung sa inyo winawala mo na lang, pues yung pagkakaibigan naming dalawa hindi. Jonas, best friend ko yung ex mo. Niwala pa nga kayong 3 buwan na hiwalay oh. Konting respeto naman. Sumbat niya sa akin. Konting respeto? Yung nararamdaman ko, nire-respeto mo ba? Kung wala lang palang patutunguhan tong namamagitan sa atin, di sana nagsabi ka na umpisa pa lang. Kasi Michelle, umaasa ako Medyo nasasakta na sabi ko sa kanya. Na-witness ko kung paano nawasak si Kim nung iniwan mo siya. Nung pinagpalit mo siya sa iba tapos nung nakarma ka na, nung ikaw naman yung pinagpalit nung naging babae mo, ako naman yung gusto mong biktimahin. Ayos ka rin talaga, Jonas Ang sabi niya pa. Michelle, ano bang sinasabi mo? Anong bibiktimahin, Michelle? Mahal kita at alam kong mahal mo rin ako. Kahit na hindi mo aminin, nararamdaman kong mahal mo rin ako. Kaya ka nga nagkakaganyan, hindi ba? Kaya mo ako iniiwasan. Kaya mo ako nilalayuan kasi pareho tayo ng nararamdaman. Sagot ko sa kanya.
Siya naman ang natahimik noon na parang biglang naguluhan sa sinabi ko o sa sarili niyang nararamdaman. Ano? Bakit hindi ka makapagsalita? Tama ako hindi ba? Michelle, tama ako na mahal mo rin ako? Giit ko pa. Hindi. Hindi to pwede. Nadala lang tayo ng nararamdaman natin. Wala to, lilipas din to. Lahat ng ito ay panandalian lang. Medyo naiiyak na sabi niya. Michelle, ayokong matapos to. Subukan natin. Alam kong natatakot ka lang. Natatakot ka sa iisipin at sasabihin ng ibang tao. Pero paano naman yung sinasabi ng puso natin? Mahal kita, Michelle. Gusto kong ituloy kung ano yung nasimula natin. Sabi ko bago ko siya niyakap, Papa Dudut. Hindi umubra sa akin ang pagmamatigas ni Michelle. Hindi naman sa nagpapaka-asyomero ako pero nararamdaman ko kasi na may mga pansarili lang siyang dahilan. Kaya niya ako iniiwasan. Kaya niya pinipigilan ang feelings niya para sa akin. Sobrang salungat kasi ang mga sinasabi niya sa gustong ipahiwatig ng mga mata niya. Sigurado ako, Papa Dudut, na ako ang mahal niya. Napangungunahan lamang siya ng takot at mga pangamba. Sa pagkakakilala ko kasi kay Michelle ay masyado niyang iniisip ang mga bagay-bagay. Masyado niyang inaalala kung ano ang sasabihin sa kanya ng mga tao sa paligid niya. Kaya pinaintindi ko kay Michelle na magagawan din namin ang paraan ng lahat na makakaya na naming plansyahin ang anumang gusot na mabubuo dahil sa pagmamahalan namin, Papa Dudut. Hindi naman sa wala akong pakialam sa pagkakaibigan ni Michelle at ng ex kong si Kim. Pero para sa akin kasi tapos na ang sa amin ni Kim at walang kasalanan si Michelle. Kung siya ang pinili ko kesa sa nakaraan namin ng ex ko. Kesa sa sasabihin at iisipin ng ibang tao. Mahal na mahal ko si Michelle, Papa Dudut, at handa akong gawin ang lahat. Mapatunayan lang yon. Papa Dudut, sa paglipas ng mga araw at ng linggo, bumalik na kami ni Michelle sa dati. Yung dati kung saan kami nagumpisa. Lagi na ulit kaming magkausap, pagkasama, masaya at nagpaplano na para sa aming dalawa. Hindi pa man kami officially mag-on ay sigurado na kaming mahal na mahal namin ang isa't isa. Kaya naman iniisa-isa ko nang ayusin lahat ng gumugulo sa isipan ni Michelle. Gusto ko kasi na pag naging kami na ay okay na ang lahat. Wala na siyang mga alinlangan at wala nang pwedeng humadlang sa magiging relasyon namin. Kaya naman sinimulan ko na ang pinaka bumabagabag sa kanya. Nag-decide ako na ipaalam na namin kay Kim ang relasyon naming dalawa. Sinabi ko kay Michelle na makipagkita kay Kim sa isang coffee shop para sabay naming ipaalam sa ex-girlfriend ko na girlfriend ko na ang best friend niya. Nandito lang pala kayong dalawa. Hanap ako ng hanap sa inyo sa babae. Bati ko nang makalapit ako sa lamesa kung nasaan sina Michelle at si Kim. Oy Jonas, nandiyan ka na pala. Na-traffic ka yata, sabi ni Michelle. Medyo pasensya na ha, na-late ako. Hi Kim, kumusta? Bati ko kay Kim, nakatabi noon ni Michelle. Hi, eto okay naman, ikaw? Pangungumusta naman niya sa akin. I'm good, okay naman, sagot ko. Halata naman, so I guess dahil nandito si Jonas, may sasabihin siguro kayong dalawa sa akin, right? Ang wika naman ni Kim. Kim, alam kong hindi naging maganda yung paghihiwalay natin. Pero kahit na gano'n inaayos ko pa rin ang lahat bago ko bitangon ang relasyon natin. Inamin ko lahat sa'yo. Tinanggap mo yon ng buong buo kahit na masakit. Ngayon sana matanggap mo rin na biglang naputo lang sinasabi ko nang magsalita si Kim. Sana matanggap mo rin na may relasyon kayo ni Michelle, ganun ba? Dugtong pa ni Kim. Kim, sorry. Sorry, maniwala ka. Hindi ko sinasadya, nagigilty na sabi ni Michelle. Mahal ko si Michelle, Kim. Alam kong awkward pero sigurado ako sa nararamdaman ko. Mahal ko na yung kaibigan mo. Segunda ko naman. Ikaw Michelle, mahal mo rin ba si Jonas?
Casual na tanong ni Kim kay Michelle. Oh, oo. Mahal ko si Jonas. Sorry talaga, Kim. Sagot ni Michelle. Ano ka ba? Bakit ka naman nagsosorry? Wala ka namang ginawang masama alam mo yan. Nakangiti namang sabi ni Kim. Ayoko lang din sanang mapasama si Michelle sa iyo makaapekto ito sa pagkakaibigan ninyo. Kaya nag-decide ako kami nakausapin ka na lang. Paliwanag ko. Alam nyo kahit naman hindi na kayo magsabi sa akin okay lang Promise okay lang. Wala talagang problema sa akin. Ang sabi pa niya. Talaga seryoso? Okay lang sa'yo ang lahat? Paninigurado ko. Jonah, seryoso ako. Saka bago nyo pa man sabihin sa akin alam ko na. Halata rin naman sa mga Facebook post ninyo sa tuwing magkasama kayo Saka narinig ko rin sa mga common friends natin kaya medyo alam ko na rin talaga ang tungkol sa inyo. Pagkukwento pa niya. Ano namang sinasabi nila? Tanong ni Michelle. Michelle, kahit naman anong gawin natin may sasabihin at may sasabihin ng ibang tao sa atin Huwag na lang kayong magpa-apekto. Ako nga hindi affected Basta kung saan masaya ang best friend ko, suportado lang ako. Nakangiting sagot naman ni Kim. Ngiti na walang halong pangpapanggap o kaplastikan. Papadudot ang gaan sa pakiramdam dahil nakita kong nakahinga na rin ng maluwag si Michelle. Wala rin namang bitterness pagdating sa aming dalawa ng ex-girlfriend kong si Kim. Hindi man naging magandang nakaraan naming dalawa pero nagkapatawaran na kami. Nagpapasalamat ako sa kanya dahil iniintindi niya ang namagitan sa amin ng best friend niya. At pagkatapos nga nun papadudot, lalo pa kaming naging masaya ni Michelle. Finally kasi sinagot na niya ako. Girlfriend ko na siya at wala akong ibang gusto kundi maging best boyfriend para sa kanya. Kaya naman araw-araw kong pinaparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal at kung gaano siya kahalaga sa akin. Ultimo pinakamaliit na bagay na pwedeng makapagpangiti sa kanya binibigay ko. Ayokong nakikitang malungkot siya o namomroblema. Kulang na nga lang ay 24/7 ko siyang bantayan at alagaan. Ganon ko kamahal si Michelle, papadudot. Sobrang bigay todo ako pagdating sa kanya. Kapag talaga masaya ka sa isang relasyon, hindi mo napapansin ang pagtakbo ng panahon, papadudot. Dahil mabilis na lumipas ang isang taon sa aming dalawa ni Michelle, isang taon na puno ng masasayang alaala. Lalo na at naging sobrang ma-effort talaga ako na mapangiti siya. Hanggang sa dumating na kami sa stage kung kailan sinusubok na kami ng pagkakataon. May ilang beses na kasi noon na may napansin akong kakaiba sa mga kinikilos niya. Yung madalas na parang may katek siya na ayaw niyang ipakita sa akin kung sino. May kausap rin siya sa cellphone na hindi niya pinaparinig sa akin ang pinag-uusapan nila. At madalas siyang late sa mga date naming dalawa. Pero dahil tiwala naman ako kay Michelle ay pilit kong binabaliwala ang lahat ng yon. Guys, nandiyan na si Michelle, nakita ko siya sa bintana, kakapasok lang sa gate, ang sabi pa ni Jane. Nasa loob kami ng bahay ni na Michelle at naghihintay para sa inihanda naming surprise birthday celebration para sa kanya. Naku sige tol, mag-video na ako dito sa may pintuan kapag pumasok na siya. Makukuhanan ko ang lahat, ang sabi naman ni Ron. Okay go, nasa na ba yung bulaklak na ibibigay ko sa kanya? Medyo natatarantang sabi ko. Eto Jonas sagot ni Jane na inabot sa akin ang bulaklak. Hawak niya rin ang cake na may kandilang meron na ring sindi. Saglit na katahimikan ang namayani sa buong bahay hanggang sa bigla na lang bumukas ang pinto. Surprise! Happy birthday Michelle! Halos sabay-sabay na bati namin ang pumasok si Michelle sa loob ng bahay. OMG, grabe kayo guys! Naiiyak na tuwa na sabi naman ni Michelle. Happy birthday love! Flowers para sa'yo. Saka itong cake, I love you. Sabi ko naman nang makalapit na ako kay Michelle bago ko siya hinalikan sa may noo. Ikaw ang may pakana ng mga surprise na to, no?
Tanong niya na naiiyak na rin. Oo, ilang araw niya lang naman kaming pinuyat at kinulit para lang ma-prepare yung surprise na to eh. Ang singit naman ni Jane. Sulit naman ang puyat at pagod namin kasi alam ko na nagustuhan mo. Itong ginawa ko para sa'yo. Oh, i-blow mo na yung candle sa cake, love. Ang sabi ko naman na agad na ginawa ni Michelle. Yehey! Party-party na! Sigaw ni Ron bago sila nagkanya-kanya ng kuha ng pagkain. Sana napasaya kita ngayon, love. Sana nagustuhan mo tong surprise namin sa'yo. Ang sabi ko kay Michelle. Naku, love. Kung alam mo lang ang saya-saya ko ngayon. Thank you talaga. Sagot niya bago ako saglit na niyakap. Naputol ang pagyayakapan namin yon dahil biglang nagring ang cellphone ni Michelle na kaagad naman niyang dinecline. O sino yun, love? Bakit di mo sinagot? Nagtatakang tanong ko. Wala, love. Sa trabaho lang. Sagot naman niya. Baka babatiin ka ng happy birthday, dapat hindi mo dinecline. Komento ko. Hindi, love, wala yon. Ano lang yon? Bigla lang naputol ang sasabihin niya dahil sa muling pag-ring ng cellphone niya. O love, tumatawag ulit oh. Unregistered number pa. Bakit hindi mo kaya sagutin? Baka emergency yan sa trabaho mo. Muling pagpapayo ko. Sige love, sagutin ko lang to ha. Saglit lang. Hello? Wika niya bago siya naglakad palayo mula sa kinakatayuan ko. Oy Jonas, sino yung kausap ni Michelle sa tawag? Bakit kailangan niya pang lumabas? Pag-uusisa naman ni Jane. Kaya nga saka parang nagiba yung reaksyon niya nung nagring yung phone niya. Dagdag pa ni Ron. Saka bakit parang ang dami niyang bitbit? Ano yung mga yon, regalo? Kanino galing? Mga tanong pa ulit ni Jane. Wala yon, katrabaho niya lang yata. Saka yung mga bitbit niya baka regalo rin sa kanya ng mga office mates. Oo, baka nga. Sagot ko na lang kahit na iba ang kabang nararamdaman ko noon. Papadudod sa totoo lang habang tumatagal dumadami na yung mga kakaibang napapansin ko kay Michelle. Halimbawa na lang pagdating sa cellphone niya. Pansin ko na pag magkasama kami parang lagi siyang may inaabangang text o tawag. Parang lagi siyang hindi mapakali. May mga times rin na nahuhuli ko siyang may katawagan. Tapos tatanungin ko siya kung sino yon, pero ang lagi niyang sinasabi trabaho lang daw. Pansin ko rin na dumadalang na yung pag-reply niya sa mga messages ko. May mga times na hindi niya nasasagot ang mga tawag ko. Ang dahilan ulit ay trabaho, puro trabaho. Hay Papa Dudut, napapabuntong hininga na lamang ako ng ganyan sa tuwing mangyayari yon. Mahal na mahal ko kasi si Michelle at malaki ang tiwala ko sa kanya, pero bakit ganon? Sa likod ng utak ko ay may nagsasabing baka may tinatago siya sa akin. Kinukutuban ako na baka may kahati na ako sa atensyon niya, sa oras niya at sa puso niya. Ang dami kong tanong kung bakit kaya siya biglang nag-iba. Napapraning ako ng sobra pag sumasagi sa isipan ko yon, Papa Dudut. Tumagal pa yon ng ilang buwan hanggang sa isang araw nasagot na ang lahat ng katanungan sa utak ko. Sinabi ko noon kay Michelle na hindi ko siya masusundo sa opisina niya at mayahatid sa apartment niya. Pero ang totoo, nandun ako sa apartment niya at naghihintay na lang na makauwi siya. Siguro nga may mali sa ginawa ko, pero gusto ko lang talagang malaman kung ano ang gumugulo sa isipan ni Michelle o sa relasyon naming dalawa. Hanggang sa makita ko na nga na inihatid siya ng ex-boyfriend niyang si Arvic. Gusto ko nang bumaba noon ng kotse. Sugurin silang dalawa at bugbugin si Arvic, pero pilit kong pinigilan ang sarili ko dahil sa totoo lang, Papa Dudut. Natatakot ako noon na baka kapag pinapili ko si Michelle, kung sino sa amin ni Arvic ang mahal niya, ay hindi ako ang piliin niya. Kaya hinintay ko na lamang munang umalis ang lalaki na yon bago ko nilapitan si Michelle. Kumusta, love? Seryosong bati ko kay Michelle. Love, nandito ka pala. Anong ginagawa mo dito? Akala ko may lakad kayo ni Ron ngayon. Medyo nauutal na tanong niya. Bakit? Ayaw mo bang nandito ako?
na pinupuntahan kita? Muling seryoso kong mga tanong sa kanya. Hindi naman sa ganon, love, kaya lang nagulat lang talaga ako. Pagdadahilan pa niya. Sino bang lagi mong gustong papuntahin dito? Yung ex mo ba si Arvic? Pigil ang galit at mga luhang tanong ko sa kanya. Love, ano ba yung sinasabi mo? Pagdi-deny niya. Ba't kanya hinahatid pa uwi dito sa apartment mo? Anong meron? Parang walang katapusang pagtatanong ko sa kanya. Wala lang yon. Nadaanan niya lang ako sa may office tapos isalabay niya lang ako ganoon. Sagot niya. Wala lang yon? Kitang kita ko nga yung higpit ng yakap mo sa kanya habang nakaangkas ka sa bulok niyang motor . May pahalik-halik pa siya sa noo mo. Tapos sasabihin mo lang wala lang. Halos pasigaw na sabi ko. Jonas, I'm sorry. Naiiyak na sabi niya. Gaano na kayo katagal nagkikita? Ano mga ginagawa niyo? Siya ba yung lagi mong katawagan na ayaw mong iparinig sa akin? Pag-uusisa ko pa. Jonas, huminahon ka please. I'm really sorry. Kailangan lang niya ng makakausap. Sinamahan ko lang siya. Paliwanag niya. Michelle, pwede ba? Huwag mo kong gawing tanga. Kausapin na niya lahat ng tao sa mundo, wag lang ikaw. Bobo ba siya? Para hindi malamang may boyfriend ka na at ako yon? Alam mo, nakakapraning na kasi itong ginagawa mo sa akin . Naiiyak sa galit na sabi ko. Maniwala ka. Walang ibang ibig sabihin yung mga nakita mo. Giit pa niya. Michelle, hindi pwedeng maniwala lang ako sa kung anong sasabihin mo. Kailangan mong patunayan yon sa akin. Wag lang puro salita, gawin mo. Kasi ang sakit-sakit . Mahal na mahal kita pero bakit kailangan mong iparamdam sa akin na hindi pa rin pala ako sapat para sa'yo? Na kailangan mo pa rin maghanap ng iba, na kailangan mo pa rin yung ex mo. Bakit ganun? Naiiyak na tanong ko sa kanya. Hindi ko sinasadya. Sorry Jonas, sorry. Sana mapatawad mo ko. Umiiyak na wika ni Michelle. Alam mo naman kahit na anong gawin ko hindi ako magtatanim ng sama ng loob sa iyo, hindi ba? Na kahit na anong mangyari, patatawarin at tatanggapin pa rin kita. Pero ngayon Michelle mamili ka. Kailangan mong mag-decide kung sino sa aming dalawa ng ex mo ang pipiliin mo. Ang sabi ko. Ayoko talagang bitawan ng mga salita na yon, Papa Dudut, pero alam ko na kailangan ko nang malaman ng totoo. Kailangan nang mamili ni Michelle sa amin ni Arvic. Siya o ako? Tanong ko na nagpaiyak lalo kay Michelle. Sumagot ka naman Michelle. Kasi hirap na ako sa sitwasyon ko ngayon, sa buhay mo. O sige. Gusto mo tulungan na lang kita? Eto na lang ang sagutin mo. Mahal mo pa ba yung hayop na yon? Ba't nagmamahal ka pa rin ng taong wala namang ibang ginawa kundi balewalain at saktan ka? Ano bang meron siya na hindi mo mabitawan ha? Sunod-sunod na tanong ko dahil gusto kong iparealize sa kanya na ako dapat ang piliin niya. Na ako dapat dahil kahit kailan ay hindi ko siya nagawang sakta noon. Jonah, sorry. Gulong-gulo lang talaga ako ngayon . Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Naiiyak na sagot naman ni Michelle. Anong dapat mong gawin? Michelle, ako ang piliin mo. Kung hindi ka pa rin nakakapag-move on sa kanya, tutulungan kita. Tutulungan kitang makalimutan siya. Mamahalin kita ng higit pa sa kaya kong ibigay para lang hindi mo nahanapin lahat ng kulang sa kanya. Basta ang mahalaga, ako pa rin yung pipiliin mo. Ako pa rin yung mamahalin mo. Pagmamakaawa ko naman sa kanya. Papa Dudut, parang bumaliktad ang mundo ko nang malamang kong nag-uusap, nagkikita, nagkakasama pa si Michelle at ang ex niya. Ang sakit-sakit.
Sobrang sakit na makita na litong-lito siya sa nararamdaman niya. Na parang hindi siya sigurado kung mahal niya ba talaga ako. Papa Dudut, mahirap man pero nilunok ko ng buong buo ang pride ko. Kahit na hindi ako mabigyan ng matinong sagot ni Michelle, nanatili pa rin ako sa tabi niya. Hindi ako nakipaghiwalay, hindi ko pinaramdam na nagbago ang pagmamahal ko sa kanya. Tiniis ko ang lahat ng sakit at wala akong pakialam kahit na magmukha akong tanga. Desidido akong lumaban para sa aming dalawa ni Michelle. Ipinaglaban ko siya sa ex ko. Kaya dapat ako ang piliin niya, hindi ang ex niya. Papa Dudut, pagkatapos ng ilang buwan ay unti-unti ring kumalma ang sitwasyon. Kami pa rin ni Michelle at sinigurado niya sa akin na wala na silang communication ng ex niya. Na ako talaga ang mas mahal niya. Kaya kahit papaano unti-unti na ring naghilom ang mga sugat sa puso ko. Pero hindi ako makakampante. Mas mamahalin ko pa rin si Michelle at mas papatunayan ko pa yon araw-araw. Kasi alam ko na sa dulo, nagbubunga rin ang lahat ng effort ko. Hanggang dito na lamang ang sulat ko, Papa Dudut, at maraming salamat sa pagpili ng storya ko. Sana po ay kapulutan ito ng aral ng mga listeners ninyo. God bless and more power dito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Jonas. Walang masama kung susubukan nating ipaglaban ang pag-iibigan na para bang wala ng pag-asa. Dahil ang mahalaga naman, pinilit nating lumaban para sa taong mahal natin. Maraming salamat, Jonas, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut Stories. Marami man kayong pagsubok na pinagdaanan o patuloy na pinagdadaanan ni Michelle. Subukan mo pa rin kumapit, lumaban at magtiwala sa kanya. Nag-decide ka na kasing piliin siya at sana ay huwag mong sayangin ang pagkakataon na pinili mo para maging masaya sa piling ni Michelle. Pero kapag naramdaman mo na hindi na nasusuklian ng tama ang pagmamahal na ibinibigay mo, alam mo na kung ano ang dapat mong gawin para maging totoong masaya ka. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut, inviting you all to like, share and subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.